Oy, kamusta? Nandito na naman ako. Tara, drawing tayo. Tada! Drawing. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Kaya sa bidyong to, kukwento ko sa inyo kung paano ba ako natutong mag-drawing. Paano ko siya na-discover na, aba, kaya ko pala mag-drawing. Ang galing ng kamay ko. Well. Bata pa ako nung natutunan ko mag-drawing. Nakita ko kasi yung papel na nakakalat sa sahig ng bahay namin, tapos may lapis. Kaya ginawa ko, pinulot to at nag-drawing sa papel. Tapos ayun, marunong na ako mag-drawing. At dito nagtatapos ang bidyong to. Ano? Ganun lang yun? Unang drawing mo lang marunong ka na kaagad? Wow! Ang galing mo naman pala. Huwag kang maniwala dyan. Barbero yan. Wow! Barbero siya. Kung ganun, marunong rin siya maggupit ng buhok. Ay nako. Ewan ko sa'yo. Oh, ito na, kukwento ko na yung totoo. Kung paano ko natutunan mag-drawing. Sa pagkakatanda ko nun, mga 5 years old ako nun. Yeah! 5 years old pa ako. Yung pinsan ko yung dahilan kung bakit ko nahiligan mag-drawing. Ganito kasi nangyari nun. Isang araw, pumunta ako sa bahay ng pinsan ko. Nakita ko sa loob ng bahay nila na may mga batang nakatayo. Nandun rin si kuya nun. Kaya pinuntahan ko para tignan kung anong meron. Alam nyo kung ano nakita ko? Ano? Nakita ko na nagbubunong braso sila Goku at Vegeta. Humanda ka ng matalo, Vegeta. Ikaw ang matatalo. Isa ka lang mababang uri ng Saiyan. Wow! Si Goku at Vegeta. Joke lang. Hindi ganyan yung nangyari. Ang totoong nangyari, nakita ko na nagdo-drawing pala yung pinsan ko. Tawagin na lang natin siyang Kuya Ngotip. Kuya Ngotip! Nagdo-drawing siya ng Goku. Ang ganda ng gawa niya. Wow! Ang ganda naman yan. Nagandaan talaga ako sa drawing niya. Kaya naisipan ko rin mag-drawing at gayahin yung gawa ni Kuya Ngotip. Ano kaya kung mag-drawing rin ako? Umuwi ako sa bahay para gayahin yung ginawa niya. Ma, pengi po ng papel at lapis. Ano namang gagawin mo sa papel at lapis? Magdo-drawing po. Nakakuha na nga ako ng papel at lapis. Kaya inumpisan ko na yung pagguhit. Okay, kaya kong gawin si Goku. Yeah! A few minutes later. Sa wakas, tapos na rin. Ang ganda ng gawa ko. Isa itong masterpiece. At ayun na nga, pangit ang kinalabasan. Siyempre, unang subok pa lang ng pagguhit ko nun, kaya pangit. Alam nga, maganda kagad. Isa kang talentadong bata niyan kung makakagawa ka kaagad ng magandang drawing sa unang subok lang. Si Goku talaga ang pinakaunang karakter na iginuhit ko. Simula nung nagdrawing ako nung araw na yun, drawing na ako ng drawing. Doon na ako nahilig sa pagguhit. Kahit saan ako nagdo-drawing. Sa papel, drawing! Sa pader, drawing! Sa cabinet ng magulang ko, drawing! Sa mukha ng kapatid ko, drawing! Ay, hindi pala. Joke lang. Basta, kahit saan sulok ng bahay namin, nagdo-drawing ako. Ang mga dinodrawing ko nun, sila Goku, Naruto, Spider-Man, Doraemon, Senki, at Ninja Turtles. Dinodrawing ko si Senki dun sa maliit na blackboard namin sa pader. Hindi nawawala yun sa blackboard namin. Kapag nabura siya, dodrawingin ko ulit. Tanda ko nga nun, dinodrawing ko si Doraemon sa cabinet nila mama. Gamit yung Crayola o chalk. Ano ba yan? Ang pangit ng mukha ko. Nagsasalita yung drawing ko. Sa totoo lang, mga pangit talaga mga gawa ko.
Pero hindi yun naging hadlang sa isang batang katulad ko na ang hilig lang ay ang pagguhit. Papakita ko pala sa inyo yung kaisa-isang drawing ko nung bata ko. Sa lahat ng na-drawing ko dati, ito lang yung buhay pa. Diba? Nakita nyo naman na ang pangit talaga ng mga drawing ko dati. Mga 4 o 5 years old ata ako nung dinrawing ko yun. Pakinamin kung ilang taong ka niyan. Nakwento ko na sa inyo kung paano ako natutong mag-drawing. Kaya dito na tayo nagtatap... Huwag mo na! Kwento mo na rin yung ibang karanasan mo sa pagdodrawing. Oo nga, kwento mo naman. Oh, sige, ayang gusto nyo eh. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pindutin nyo na rin ng bell button para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na animation. Okay, ipagpatuloy na natin ang pagkukwento. Akala ko talaga ang gaganda ng mga drawing ko nung bata ko. Naranasan nyo ba yung pag may bago kang drawing, pagtingin mo sobrang ganda. Pero pag binalikan mo at tinignan mo ulit yung drawing mo, ang pangit na niya, ibang iba sa nakita mo nung una mo siyang dinrawing. Ano ba yan? Ang pangit naman nito. Kala ko maganda. Akala mo lang yan. Pag nagdo-drawing tayo, hindi mawawala yung drawing na may bundok, may araw, mga ulap, mga ibong lumilipad, palayan, at isang bahay kubo sa gilid. Hindi kompleto childhood mo kung hindi mo ginawa tong drawing. Haha! Pag nagdo-drawing tayo, madalas may reference o kopyahan tayo, di ba? Ang madalas na pinagkokopyahan ko pag nagdo-drawing ako ay yung mga text at pogs. Kukuha ako dun ng magandang kokopyahan. Tapos dodrawing ko siya sa papel. Wow! Ang dami na ng pogs at text mo ah. Tara, ilaga na natin yan. Wag po! Pagkatapos ko mag-drawing sa papel, ginugupit ko naman yung drawing at ididikit sa pader ng bahay namin. Tuwang-tuwa ako sa tuwing nakikita ko yung mga drawing kong nakapaskil sa pader. Tapos pupunitin ng kapatid mo. Wag! De, joke lang. Hindi nila ginagawa yan. Dahil marunong ako mag-drawing, nung bata ko, madalas may nagpapadrawing sa akin. Nagpapadrawing sa akin yung kapitbahay namin. Uy, Mare, di ba magaling mag-drawing anak mo? Pa-drawing naman yung anak ko. Project niya lang sa school. Sige, Mare. O, anak, drawingan mo si Mare. Ayoko. De, joke lang. Siyempre, dahil mabait tayong bata, dodrawingin natin. Ha? May nanonood ba sa atin dito? Simple lang naman yung drawing na pinapadrawing sa akin eh. Isang batuta na may dalawang bilog sa gilid. De, joke lang. Mga simple lang naman pinapadrawing sa akin. As in, simple. Taong nagwawalis, mga bahay, mga bata sa kalsada. Diba? Simple lang. Mare, naengkanto ata anak mo. Kahit nga sa school eh. Yung mga kaklase ko pag usapang drawing o pag may drawing activity sa school, lalapit sila sa akin para magpa-drawing. Pa-drawing! Pa-drawing! Uy! Padrawing! Burger ka sa akin. Drawingan mo ko. Kundi, Pa-drawing! upakan kita. Ano? Dahil mabait tayong bata, dodrawingan natin sila. Mabait tayo eh. Dahil sobrang bait mo, kukunin na kita. Wow, galing niya lumipan. Okay. Paano ba matutong mag-drawing? Ha? Alam nyo ba paano matutong mag-drawing? Paano? Ganito lang. Kumuha ka ng piso, ibakat mo sa papel, at boom! Marunong ka ng mag-drawing. De, biro lang. Kung gusto nyo matutong mag-drawing, umpisahan nyo ng mag-drawing ngayon. Katulad ko, di naman talaga ako marunong mag-drawing. Basta nag-drawing lang ako na nag-drawing nung bata ko. Hindi naman yan basta natututunan kaagad. Pinaghihirapan yan. Kailangan mo lang ng passion at determinasyon para matutong mag-drawing. Marami ka na makukuhang mga tutorial sa internet para mag-aral ng drawing. Nood kayo ng mga tutorial. Sa internet lang rin ako kumukuha ng mga gusto kong pag-aralan para mas mapalawak ko pa yung skill ko sa pagguhit. Kailangan lang talaga natin maging masipag. Kung tatamarin ka, hindi ka matututo. Kaya, sabay-sabay tayong matutong mag-drawing! Wow!